Nang mahuli kong parehong may karelasyon ang tatay at nanay ko sa loob ng 1 linggo, akala ko wasak na ang aming pamilya, pero ang nakagigimbal na katotohanan na nabunyag sa huling araw ang tuluyang nagpabago sa buhay ko. Ako si Marco Villanueva, 22 taong gulang. Lumaki ako sa paniniwalang ang pamilya namin ang isa sa pinakamatatag sa aming lugar. Ang tatay ko na si Rogelio, isang tahimik at masipag na mekaniko. Ang nanay ko naman na si Lorna, isang mabait na tindera na laging inuuna ang pamilya. Sa loob ng maraming taon, wala akong napansing problema sa kanilang pagsasama. Pero isang araw, biglang nagbago ang lahat. Gabi iyon nang aksidenteng mahulog ang cellphone ni tatay habang nanonood kami ng telebisyon. Nag-ilaw ang screen. May pumasok na mensahe. Miss na kita, mahal. Kailan tayo magkikita ulit? Nanlamig ang buo kong katawan. Hindi iyon galing kay nanay. Hindi ko kilala ang pangalan. Napatingin ako kay tatay. Mabilis niyang kinuha ang cellphone at agad pinatay ang screen. Pero huli na. Nakita ko na. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Paulit-ulit sa isip ko ang mensahe. May ibang babae si tatay. Ilang araw matapos noon, may ipinabili si nanay sa akin. Habang hinahanap ko ang resibo sa kanyang bag, may nahulog na maliit na papel. Isang resibo ng mamahaling restaurant. 2 tao. At sa likod nito ay may sulat. Salamat sa napakagandang gabi. Sana dumating ang panahon na tayo naman ang magkasama habang buhay. Parang tumigil ang mundo ko. Hindi rin iyon para kay tatay. Nanginginig ang kamay ko. Hindi ako makapaniwala. Hindi lang pala si tatay. Pati si nanay. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ayokong husgahan agad sila. Pero kailangan kong malaman ang totoo. Nagsimula akong magmasid. Sinundan ko si tatay isang Sabado. Nakita ko siyang pumasok sa isang coffee shop. Makalipas ang ilang minuto, may babaeng dumating. Magkatabi silang umupo. Nag-uusap. Nagtatawanan. Parang matagal nang magkakilala. Pakiramdam ko ay may kutsilyong paulit-ulit na tumutusok sa puso ko. Napaupo ako sa malayo. Hindi ko mapigilan ang luha. Kinabukasan naman, sinundan ko si nanay. Pumasok siya sa isang maliit na parke. May lalaking naghihintay roon. Paglapit niya, niyakap siya nito. Mahigpit. Parang matagal nang hindi nagkita. Nadurog ang puso ko. Pakiramdam ko ay niloloko nilang lahat ako. Nang gabing iyon, hindi ko napigilang sumigaw sa kwarto. Bakit? Bakit ninyo ginagawa ito? Wala akong makausap. Wala akong masabihan. Pakiramdam ko mag-isa akong pasan ang pinakamabigat na lihim sa mundo. Makalipas ang 3 araw, hindi ko na kinaya. Tinipon ko silang dalawa sa sala. Galit na galit ako. Puno ng sakit. Puno ng hinanakit. Humagulgol ako habang sumisigaw. Tama na ang pagsisinungaling. Alam ko na lahat. Pareho kayong may ibang mahal. Nanlaki ang mga mata nila. Nagkatinginan sila. Tahimik. Sobrang tahimik. Ilang segundo ang lumipas. Pagkatapos, biglang umiyak si nanay. Habang si tatay naman ay napaupo. Para bang matagal na nilang hinihintay ang sandaling iyon. Huminga ng malalim si tatay. Pagkatapos ay sinabi niya ang mga salitang nagpayanig sa buong pagkatao ko. Marco, hindi kami naglolokohan ng nanay mo. Napatingin ako sa kanya. Galit pa rin. Nalilito. Ano nang ibig mong sabihin? Dahan-dahang nagsalita si nanay. Habang lumuluha. Yung babaeng nakita mo kasama ng tatay mo di. Siya ang kapatid niyang matagal nang nawawala. Parang nabingi ako. Hindi ako makapagsalita. Nagpatuloy siya. Nagkita lang sila ulit matapos ang halos 30 taon. Napatingin ako kay tatay. Umiiyak na rin siya. Ngunit hindi pa doon natapos. Ang lalaking nakita ko naman kasama ni nanay. Hindi rin pala karelasyon. Hindi rin manliligaw. Hindi rin kabit. Kundi, ang kanyang unang anak. Anak na ipinanganak niya noong siya ay teenager pa lamang. Isang lihim na itinago niya sa loob ng mahigit 20 taon. Napaluha ako.
Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagkabigla. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang lahat. Ipinaliwanag nila ang lahat. Matagal na pala nilang balak sabihin sa akin. Pero natatakot sila. Takot silang baka magbago ang tingin ko sa kanila. Takot silang baka hindi ko maintindihan. Kaya pinili nilang manahimik. At ang katahimikang iyon, ang siyang nagdala sa akin sa maling akala. Sa loob ng 1 linggo, akala ko wasak na ang aming pamilya. Akala ko niloloko nila ang isa't isa. Akala ko tapos na ang lahat. Pero natutunan ko ang isang napakahalagang bagay. Hindi lahat na nakikita natin ay ang buong katotohanan. Minsan, ang hinala ay mas mabilis tumakbo kaysa katotohanan. At kapag hinayaan nating kontrolin tayo ng galit at paghusga, maaari nating masaktan ang mga taong mahal natin. Moral lesson. Huwag agad humusga batay sa nakikita lamang. Ang katotohanan ay may mas malalim na kwento sa likod nito. Ang tiwala, komunikasyon, at pag-unawa ang pundasyon ng isang matatag na pamilya. Kapag may duda, piliing magtanong kaysa magbintang.